This problem of functional literacy, illiteracy, has the DepEd been aware of this for some time? This is actually a confirmation, no, says doon sa bagong result ngayon ng FLEMS, it just gives confirmation on what we are actually testing from the ground, no. So this is a very welcoming result for us to validate what data we also have at para may align din natin yung mga targeted interventions na ginagawa natin. Ironically, the Matatag curriculum was supposed to address this, but it seems that the reverse po ang nangyari. Oo. Says, ang curriculum, ang isang curriculum ay isang cycle, no? So, we just started the Matatag curriculum, the new curriculum where the curriculum was decongested. So, mahirap na Sisihin ng Matatag. Hirap na makita ang epekto nito sa 2024 na FLEMS. Pero sinasabi din natin na maganda ito sapagkat kino-confirm nito yung mga pag-aaral na ginawa natin na in the past, when we revised our curriculum, we found out that our curriculum is too congested, no? At kailangan natin siyang i-decongest at nasa ikalawang taon tayo ng rollout natin ngayon. Nung Matatag. So when will we know the results? In 2 more years? Tama ba? Kung yung Matatag ay naging effective. Usually sa isang curriculum development cycle, makikita mo siya Which is how long? How long is a sorry, we're not educators, so 5 to 10 years natin siya nakikita yung immediate result niya. 5 to 10 years. So Asek, what would you say is the root cause nitong functional illiteracy if we're not yet feeling the effects or the effectivity of the Matatag curriculum? We have to understand sorry, Sean, right? No, that's Maui. Pauline po. Yeah, sorry, Pauline. So we have to understand, Pauline, na ang ating problema sa literacy or illiteracy in this case ay hindi lamang nakatuon sa curriculum at sa pagtuturo, no? Actually, yung hit na nangyari yesterday, no? Parang ang dami na kasi nangyari. Yesterday sa Senado, opo. Kinonfirm lang nito yung ating mga correlations na nakukuha nating datos. At maliwanag ang sinasabi doon that there is a clear link between nutrition and literacy, no? Sa mga datos na pinakita sa mga probinsya. Kasi ngayon, ang kagandahan nitong 2024 FLEMS, hindi na siya region-wide lang ang data. Bumaba na siya sa probinsya at sa mga munisipalidad at ang mga syudad. So, makikita natin in provinces where stunting, yung chronic malnutrition and wasting, yung mga acute malnutrition, yung mga high illiteracy, makikita natin na mataas din ang malnutrition, no, doon sa mga probinsya at mga lugar na ito. Pero Asek, nutrition is one thing, but it's another when you have students passing their respective levels, kahit clearly hindi naman sila kapasa-pasa. I mean, why is there a problem like that of teachers letting students pass, move on to the next grade kahit na they're clearly behind? Oo. Sa edukasyon, Pauline, ano siya, no? Dalawang perspektibo ito ng yung kasing yung tinatawag na no child left behind na sinasabi kanina doon sa interview, misinterpreted siya. Kasi ang dapat niyan, when you promote the student, kahit nakita natin na hindi pa niya na-master ang competencies, tinusundan siya ng intervention sa level niya. No? So importante yung mga interventions sa loob ng within the grade level, pagka pinopromote yung estudyante, kailangan din ng isang authentic assessment o yung mga assessment na mga tama para masasabi natin na talagang grade level appropriate sila. Could this, Asek, be also a result of the pandemic? Parang we're just seeing na talagang nag-suffer ang education during those 3 years ng pandemic. Actually, sinasabi natin, di ba, even before the pandemic, meron na tayong learning crisis. No? At ito ay talagang pinaigting pa ng pandemic. So we have to remember na
yung grade 5 students ngayon, sila ito yung mga pumasok ng grade 1 nung At saka yung senior high, yung mga parang, di ba nagkaroon rin ng mass promotion because, well, the circumstances, I suppose, called for it. So now we are seeing the result. Yeah, at during the pandemic, di ba, meron tayong tinatawag na compassionate principle. Kasi syempre, nasa special circumstance tayo that time, no? Kaya mas naging lenient at mas naging magaan yung mga assessment na ginagawa. Kasi yung karamihan sa DepEd, syempre ay modular, no? Sa mga private schools naman at sa ilang city na can afford ay meron tayong online learning. ASEC in our sister network na 1PH, nakausap po ni Cheryl Cosim, ang presidente ng Quezon City Public School Teachers Association, na si Teacher Erlinda Alfonso. And she did mention yung mass promotion na yan, where they have to pass students para nga maka-advance daw sila sa next level. And another factor din daw doon, kasi nagrereklamo din daw po yung mga parents kung bakit daw binabagsak yung mga estudyante nila. And the teachers, para hindi na daw sila maipit because it is their bread and butter, hindi sila ma-suspend or ma-investigate pa, pinapasa na lang din daw yung mga estudyante. I mean, is that also part of the problem here? Yeah, I think so. Pero dapat alam na it is our moral obligation, di ba? As a teacher, no? Alam natin kung yung bata ay talagang natawid niya yung mga competencies na dapat niyang natutunan. At sa pagtuturo, no, talagang expected natin hindi naman lahat ng bata pare-pareho, hindi sabay-sabay natututo. Kaya importante yung tinatawag na differentiated instruction sa loob ng classroom. Ito yung paggugrupo, in a layman's term, no? Sa paggugrupo kung paano ang approach sa mga different levels ng learning ng ating mga mag-aaral. ASEC, I see, well, your attitude is optimistic na at least alam natin ang problema, but you're telling us that it will take a curriculum cycle, 5 to 10 years for the reforms to take effect. Parang medyo masyado pong matagal. Meron tayong tinatawag, syempre, na yung ating immediate effect niya. Halimbawa, sa classroom, pagka yung kaninang binanggit ko, maayos ang pagtuturo sa differentiated instruction. Hindi kasi one size fits all ang pagtuturo sa loob ng classroom. At maraming factors tayo diyang tinitignan. Halimbawa, yung readiness ng ating learning environment, tapos yung quality din ng teaching ng teacher, siyempre yung estado din ng ating mga estudyante, yung kanilang kapasidad, mga individual. So, ang gusto kong sabihin ay it's good that we are looking at enhancing our curriculum. Importante na kahit na gaano kaganda ang curriculum, ang pinaka-importante dyan yung learning delivery o yung implementation na tinatawag. So, kailangan na-equip mabuti ang ating mga teachers. Yun din, correct. Yeah. What are you doing in that regard? We are doing a lot of equipping our teachers. No? Marami tayong scholarships na binibigay for our teacher. Meron tayong tatawag na LeeScoop. Before joining DepEd, I'm part of UP College of Education as the Dean. So, first hand ko nakita. Diyan tinitrain po lahat ang mga teachers natin. Pero sa dami po nila, kaya ba? Oo. Doon naman sa mass training, meron tayo ngayong bagong programa with Secretary Angara, yung partnership with LinkedIn, if you're familiar with LinkedIn. Yes. Meron tayong 200,000 na slot for teachers, no, na anytime at their own pace and at their own volition, they can enroll for a professional development in LinkedIn. Alam mo, ASEC, nabanggit nga rin po ni Teacher Erlinda kanina that part of the problem is the attention span of the students. Sabi niya, hirap sila mag-focus, 20 minutes lang, nadidistract na daw sila, more so in a classroom of 60 to 65 students, right? And you only have one teacher. Wala kasi lang ginawa kundi mag-TikTok at mag-YouTube at kung ano-anong social media dyan. Should we not follow the lead of Australia, ASEC? Because we are in a crisis. Yeah, actually meron trend ngayon even in Sweden na
ang ating mga bata ay inilalayo sa gadget, no? They are going back to the basic. They have to hold books, yung physical book, di ba? Yes. Pero in our generation, if I would say it safely, no, iba pa rin yung hawak mo yung libro at naaamoy mo siya at habang binubuklat mo, and then doon nagbo-widen yung imagination mo. So may mga pag-aaral ngayon, no, na nagsasabi na importante na we go back to the basic kasi minsan if we are too much involved with gadgets, it brings us back, no, to different focus and nawawala yung ating attention. At bukod doon, syempre katulad ng binabanggit ko, multi factor to, ano. Kasama din diyan yung generation, no. Pero mga pag-aaral ng Gen Z. Ngayon yung mga estudyante natin, ang tawag diyan Gen Alpha, no. So, meron silang mga sariling characteristics na hindi natin nahanap sa mga henerasyon na nagdaan. So tama po yung sinabi ni Pawi na talagang very short ang attention span. Yeah, You alam mo also yung mga see that. video ngayon kasi pagka inaral mo, very quick yung transition, no? So we have to compete with that fast pace of things. At kaya importante to put balance so that learning could really happen. Paano kaya yung balance na yun, ASEC? Is it having lectures cut short to 10 minutes, tapos another 10 minutes for an interactive activity? Ganun na ba ngayon to be more effective sa pagtuturo sa mga Gen Alpha? Actually, may tinatawag na constructivist view sa pagtuturo, Polid. Ibig sabihin nun, importante, yung panahon kasi dati, we just feed. The teacher is the source of all knowledge. Sa pagtuturo ngayon, hindi na kasi ganun, no? Teachers should be more of the facilitators. So, ibig sabihin, let them think of how they understand things at yung teacher ang nagfa-facilitate at ng mga activities niya. Kaya nga hindi na pwede talaga yung lecture type sa mga estudyante natin. Kailangan ay they learn by doing, they learn by understanding things, no? At importante yung mga social activities, no, sa kanilang ginagawa. So in closing, DepEd, I'm glad you have a very good attitude about these alarming statistics. Give us a big picture. How long will it take to overhaul the very sorry state of our education system and to be able to produce, graduates that can compete? It's a tough world out there. Yeah. Secretary Sani is always saying when he took the position as DepEd Secretary, alam niya na he's facing a challenge, no, in terms of education. Kaya nga tinitignan nating mabuti na yung mga magagandang nagagawa na, kasi yun yung importante, yung continuity. Yung mga magandang ginagawa na ay may pagpatuloy natin. And very data-driven ngayon ang DepEd. Tinitignan talaga yung mga datos so that it will be a targeted intervention. And to answer your question, it will take siyempre taon, pero importante yung nagsisimula tayo ngayon, no? At naniniwala naman ako din na for to raise a generation, it has to start now. At kailangan lamang ay hindi tayo nakafocus sa pag-solve sa problem sa iisang focus, kundi tignan natin yung multi-dimension and multi-factor of things, no, ng pag-solve ng solution. Sige. Lahat, Sorry, pahabol. So kahit yung matatag curriculum ay ginawa noong panahon ni VP Sara, okay naman sa inyo yon. You will just continue it because usually, sabi nyo nga, palit ng palit. Yeah, tinutuloy ito, Ses, kasi galing ito sa pag-aaral. Okay. Hindi ba kayo rin yon? Kayo rin ba? Hindi po. Hindi. Para kilala natin yung mga taong tumulong doon sa UP ACT-RC, no? Doon sa pag-aaral. Okay. All right. Well, thank you very much. Buen viaje.